pangarap. San man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Chinese New Year, this event aims to share exciting developments, information, and opportunities that are sure to benefit all involved. Today we will discuss the highlights of our program and look forward to what this press conference has to offer. We have a very dynamic agenda ahead with presentations from key speakers as well as time for questions from the media and networking opportunities. We encourage you to engage and ask questions as we go along. But before we begin, may we call on our effervescent City Mayor, Mayor Joy Belmonte, for her opening remarks. Magandang hapon sa members ng media at syempre sa lahat ng mga kasamahan ko sa panel na magsasagot ng inyong mga katanungan after the presentation. On behalf of the Quezon City Government, it is my pleasure to welcome you to today's media launch and food crawl as we kick off the celebration of Chinese New Year in Banawe. Ngayong taon, kasabay ng ating pagdiriwang ng Chinese New Year, hindi lang natin sinasalubong ang Year of the Wood Snake, kundi ipinapakilala din natin muli ang ating bagong rehabilitated na Quezon City Chinatown dito sa Banawe bilang isang premiadong tourist district o destination. Banawe is not just a street, it is a flavorful blend of culture, heritage, and community. Over the years, it has become a hub where tradition meets modernity and where generations of Q citizens, visitors, and tourists alike have experienced the unique tastes, crafts, and spirit of our Chinatown. Today, we take another bold step in cementing its role as a cultural and commercial hub, not just for Quezon City, but for the entire Metro Manila. This initiative is part of our commitment to promoting tourism and economic growth in our city. We want to show that Quezon City is not just a center of good governance, but also a destination where people can experience culture, community, and diversity. Gusto kong pasalamatan ang Quezon City Tourism Department sa pag-oorganisa ng exciting kick-off event na ito. Maraming salamat din sa ating mga partners, stakeholders, at lalo na sa lahat ng mga negosyo dito sa Banawe. Siyempre, shout out po sa ating host, ang Mandarin Sky Seafood Restaurant. Palapakan naman natin sila sa mag-host ng ating press conference and kick-off celebration. At sa inyong mahalagang ambag sa pagpapabuti, pananatili at pagpapalago ng ating Quezon City Chinatown. As we begin today's journey, I encourage everyone to immerse yourselves in the sights, sounds, and flavors of Banawe Chinatown. Taste its delicious offerings, learn its stories, and feel the warmth of its community. Together, let us share the narrative of a Quezon City that is forward-looking yet deeply rooted in its heritage. To our media and content creators, we are counting on you to amplify this message and to inspire others to visit Banawe, support our local businesses, and experience the unique culture and charm of the Quezon City Chinatown, which is, I think, the largest Chinatown in the Philippines, if I am not mistaken. Yes. So, Xin Yan Kualyu? Tama ba yan? Gong Shi Fa Chai? Xie Xie. Half Chinese, pero masama yung Chinese. Maraming salamat at mabuhay po tayo lahat. Thank you so much, Mayor Joy Belmonte. May we request all attendees to please settle down so we can see what is being flashed on the screen. Thank you. At saka yung mga mangyayari po sa January 29 when we usher in the Year of the Snake. So after po nitong press conference natin, magkakaroon po tayo ng food crawl. Bago mo lahat, promote mo muna ako. Sana po ma-like niyo yung aming social media pages. May Instagram na po ang Tourism Department.
QC Tourism, may TikTok na rin po, at saka may Twitter. Ma-follow niyo po sana for updates. Okay. To discuss for our food crawl, this year's pre-event activity is Quezon City Chinatown Food Crawl, featuring some of Banawe's hidden gem restaurants, known for their authentic flavors and unique dishes. These hole-in-the-wall spots offer a cozy yet vibrant dining experience. Expect a delightful mix of traditional and innovative Chinese cuisine. This food crawl is a perfect way to kick off the Lunar New Year with great food and even better company. For today po, we will be visiting 5 restaurants. Jin Hockey, Mui Hong, Ilaya, Tasty Dumpling, and Fong Wei Wu. We were calling it a food crawl because these restaurants are just walking distance from each other. Although we will be providing an e-ride to go around, some of you may opt to walk because the farthest restaurant po from one point to the other is just approximately 400 meters. It is also called a food crawl because we will be serving only the specialty of the restaurant. The idea po is not to get full, but to taste and enjoy the specialty of that restaurant para po mas ma-appreciate natin yung serve nila. So for these restaurants, for Mui Hong, we will be serving their specialty, which is the fresh lumpia. For Fong Wei Wu, shaved ice po, and the braised pork. Followed by Tasty Dumpling. Tasty Dumpling po, pangalan niya Tasty Dumpling, pero sikat po siya doon sa kanyang napakalaking pork chop. That's so tender, juicy. Si Ilaya naman po will be serving the best kwakaw here in Banawe. Si Ilaya po yung nagsiserve nun. Plus, si Jin Hockey po will be serving their famous steamed dumplings. So we proceed po to the program proper, which, this is the sample of our brochure po. I think nasama na po siya doon sa mga kits na binigay po sa inyo kanina. And to discuss po the program proper, what will happen on January 29, we will start off at 8 a.m. with a dance fit. Dance fit po, para siyang Zumba po, pero live po yung music natin. This will be followed by a ribbon untying by Mayor Joy Belmonte. And this will officially open the food and non-food merchants that will be spread along Banawe Avenue from Santa Calina, from Del Monte down to Scout Alcaraz. We will also have our Dragon and Lion Dance. The Dragon and Lion Dance po will go around all the merchants. And then after that po, we will have a QC Chinatown Dance Competition. Mga schools po from around Quezon City yung contestants natin dito. Followed by a performance of the QC Symphonic Band. We will also have a QC Chinatown Teen Talent Show and other cultural performances. Our main program proper will start at 5:30 p.m. This will start off with another Dragon Lion Dance, a speech by Mayor Joy Belmonte, and here po, we will also be launching Banawe as a tourism district na rin po. So this will be launched on the day itself. We are also expecting the Chinese ambassador po to be our visitor on the day itself. Followed by several performances po. Ang main performers po natin dito will be Icy Guerra, Jed Madela, and Kyle Echani. And we will end po with a spectacular fireworks display. So yun po yung mangyayari po, just to give you an idea, ano po yung mangyayari for January 29. Unlike po the previous year na 3 days po natin sinelebrate yung ating Chinese New Year, this year po we're only celebrating it for 1 day because it falls on a Wednesday. So may pasok po the day before and may pasok po the day after. We will try to finish the program for 2 to 3 hours lang po dahil alam po namin na lahat po may pasok din po the next day. So yun po yung performers natin, si Jen Madela, Icy Guerra, and Kyle Echani. And also we would like to thank our event sponsors, si Smart, si PLDT po, at saka si MWell.
Also, on January 29 po, along Manawi Avenue, we will have an Instagrammable gallery wherein there will be Chinese decors in the area. May mga pagodas po tayo nilalagay dyan. Photo booth. We will also have a wishing tree wherein people can hang their wishes for the coming year. We will also have, next slide na lang for them to see. We will also have animal signboards. So, when you visit the place on January 29, hanapin niyo po yung year kung kailan kayo pinanganak. So, alam po ninyo yung mga predictions for the next coming 12 months. So, ito po yung sample ng mga animal signboards namin. So, lahat po, all 12 animal signs will be there. And then, we will also have wayfinders in the area. So, featuring the other different restaurants po in Banawe and other tourist spots na pwede rin po mapuntahan pag pumasyal ng mga tao dito sa Banawe. The streets, if you will notice po, nag-umpisa na po kaming mag-decorate ng streets. There will be pagodas there. Ito po mga Chinese ornaments natin. Some are already existing. Magkakabit pa rin po kami ng more Chinese ornaments. And our street names, naumpisahan na po natin rin siyang lagyan ng mga Chinese signs. So that's it po. Yun po yung mangyayari sa atin on January 29. Again, our Facebook pages po. Paki-like and follow na lang po. Thank you. Provide you with insights and answers. Please feel free to ask anything and we will address your inquiries as thoroughly as we can. Okay, sino po yung may questions? Can you just raise your hand, identify yourself first, then ask your question. Sino po mauna? Hello, good morning po sa lahat. Good morning, Mayor. Sa lahat po ng mga kasama natin ng Chinese. Ang ano ko lang po, ako publisher and writer ng Fake Balita. Sir, siguro kay Sir Delencio, General Elmo. Sir, kasi po magsisimula po ang ating parada is dito sa Banawe mismo. Saan po ang magiging ruta niya? Kung isang araw lang ang ating selebrasyon, hindi po tayo gaganap ng prosesyon ngayong taon. Ano lang po tayo, nandun lang po tayo sa Banawe mula Del Monte hanggang sa Scout Alcaraz po. Puno po yun ng mga Instagrammable na lugar at the same time meron din po tayo mga merchants na magtitinda ng pagkain at iba pang bilihin. Next. Mga traffic routing scheme. Baka may isasang kalsada para disinform yung mga kababayan natin kung anong oras po. Thank you. Thank you. Sa 29, 5 a.m., mag-i-increase na ating mga food stores, establish na sila ng mga malinda. So doon, sa Scout Alcaraz, isasara na yung partially yung kalsada to Del Monte Island. Ando ko yung mga traffic enforcers to assist yung mga motorista. The whole day, magkakaroon ng food bazaar at yung program na ng 5:30. So from 5 a.m. until matapos ang program more or less 10 p.m. yung pagsaka namin. Ano ba na ang space from Del Monte Island and Joseph? Tanong ko lang po, what inspired the QCLGU to redecorate QC Chinatown? And kung masishare niyo po with us yung allocated budget or yung nagastos po natin? Yung first question po na yung what inspired. Kasi yung ating Quezon City Chinatown is
really part of the history of the growth and development of our city. So, lalo economically kasi yung mga Filipino-Chinese businesses po dito nag-flourish sa area nito. And we really acknowledge their contribution sa Lungsod Quezon, sa pag-unlad ng Lungsod Quezon kasi hindi lamang kilala sa automotive spare parts yung Banawe. Kilala rin siya sa mga authentic Chinese restaurant, mga Chinese medicine. Marami pong hindi nakakaalam. Merong mga tindahan doon ng Chinese medicines. At meron ding Shengyan Temple na makikita din sa Banawe. So, gusto namin i-promote yung culture and yung history ng ating mga kapatid na Filipino-Chinese community na nag-reside sa Banawe at naka-embed yung kanilang pag-unlad sa history ng Luzon, Quezon. For the budget, hindi po ako masyadong familiar pa sa naging budget. Pero since tourism district po kasi ang ating Banawe, ang ating Quezon City Chinatown, so kasama po talaga sa development program ng city yung pag-improve or pagpapaganda ng ating mga tourism districts, same as Magitanawa. So parte po ito talaga ng overall development plan ng ating Luzon, Quezon. So para dun sa susunod kong tanong about the budget, meron siyang passion for this area at siya ang isa sa mga nag-implement ng redevelopment plan natin. So kindly let us know yung budget na ginastos natin. Okay, so ang initial of course, as mentioned nga, no, the QC Chinatown is one of the largest Chinatowns in the world. No? But we're concentrating first the development in the area of Banawe because of its heritage both in gastronomic and also in automotive industry. No? So we're concentrating first in improvement mula Banawe del Monte all the way to Retiro. That's around a 700-meter stretch, more or less. No? And we painted, nakita nyo naman yung enhancements like the painting of the crosswalk. These are implemented. Maniwala kayo hindi pa umabot sa double digit in the million. So medyo ano naman siya, 9 million. It's not 9 million. For that's for, yeah, that's for all the implementation. Pakita niyo po yung dragon, lighted dragon. Doon po yung lamppost, mga street lamps na makikita niyo may nakakabit na tarpaulin. At the same time, may mga onion lights yan. At meron din po, nakita nyo kanina yung mga pagodas. Meron din po tayong patent na plants. As well as wayfinders. Lahat po yun, kasama na po yun sa improvement. And if everything goes well as Chinatown develops, we can look forward to more improvements in the future. So we will also like to add that for the actual celebration, what will be spent is 1.5, that's the budget, 1.5 million. But I also would like to acknowledge that we were able to keep this figure low because of the support of the QC Association of Filipino-Chinese Businessmen and the Banawe Chinatown Development Foundation. So because it's a partnership, at sila rin yung may-ari ng mga restaurants na pupuntahan ninyo, a lot of the cost was also shouldered or sponsored by them. We call it the largest Chinatown in the world kasi po itong Quezon City Chinatown covers an area of 5 square kilometers. So that's equivalent to 50 hectares of area. So it starts from Mayon up to Araneta and then from Sergeant Rivera up to T. Rodriguez. Now, ito pong area na to, we have seen Chinese restaurants na dumadami na. The nice thing about this restaurant is, because of the competition, they have to come up with... I'd like to ask earlier, anong ginagawa pa ng association? So basically, the association is encouraging businesses na mag-relocate dito, to improve their businesses, to, like I said, gusto namin magkaroon ng identity. So this is a Chinatown.
So eventually there will be signages like Mr. Paul mentioned in Chinese. Of course, my English yung mabada po in Chinese lang. But it's just to create that identity that we want to be eventually to the premier Chinatown of Metro Manila. Like before it's Binondo, but of course Quezon City is bigger and like we have a forward-looking mayor. So we expect there will be continuous development. Hindi mo kasi pwede biglaan. So continuously we will see improvement. Thank you. May I also add lang po. Kasi po, itong Quezon City, if you compare this to Ongpin in Binondo, I'm not saying na pero you can notice that Ongpin, kasi Ongpin is a 400, 500-year-old Chinatown. So yung mga streets niya, Makite, tapos may mga creeks na marami. So honestly po, if you look at Ongpin, I can say at 8:30 in the evening, every store is closed already. Pero dito sa Banawi, most of the restaurants are open up to 2 o'clock in the morning. So talagang potential andito. So of course we have to promote and let not just our countrymen know that there is already a good and more better Chinatown in this part of the Quezon City. Maybe we can also promote this internationally, which our association is, if we have foreign groups coming in, we are also briefing them about this place. We are also bringing them to enjoy the food here and also inviting them to invest maybe here or other places around Quezon City. So ito po, a lot of we can still give you some more information, pero mahaba na. Thank you. Thing for the Quezon City area, especially this Chinatown, Quezon City, because the LGU headed by our mayor, we've been doing this, I think, for the past less than 10 years since mayor is still vice mayor during the time. So it's really something that really people looking forward for our event every year. And as we go along, the yearly activity per year goes improving because of a lot of mga new things created, and with the social media now, I think it is well promoted. And because of the help of all media, including our partner also from Chinatown TV and from Chinoy TV and other media, I think we're doing the best mileage to campaign Chinatown in Quezon City, because we declare Ongpin, no? So majority of mga best food, mga taga-Alabang talagang dumadayo pa talaga ng Banawi to really find the best food. And we are also blessed that since 2011, our government declared Chinese New Year as a special non-working holiday since 2011. So we have that time for our family and for us to celebrate together. Yun yan. Dugong Chinoy, pusong Pinoy. Thank you po. Okay, first taste natin. Ito yung unang itikman. Special picture. Picture. Siya. Ay, hello po. Yan ang paborito ko. Saan tayo? Wow. Tayo? Tayo, Bern. Tamang lateri. Pwede dyan tayo. Picture natin. Dito ka na, Bern. Dito eh. Dito to. Yan ang gusto ko. Yung ano. Buka na. Best seller po nila yung amoy fresh lumpia. And then po yung oyster amoy cake fresh and lumpia. kikiam po. Wow, that's good, sir. So, siya po yung owner po ng restaurant. Siya. So, 30 years old na po itong restaurant po according to them. And this is one of the original restaurant po here in Banawe. And if you have questions po, pwede niyo po siyang i-ask po. Tikman natin. What's special po? Anong name pala niya ulit? Fresh lumpia.
para po sa ating mga OFW. Sila po yung ating mga followers and viewers sa program ko po na Buhay OFW ngayon. Ma'am, kayo po may-ari po nito? Ano po pangalan niyo? Apo. So ano pong pangalan ng restaurant niyo? Ano po ang mga special niyo rito? Lumpia. Yung kinain nyo, oyster cake, siomai, and then sa a la carte, marami kami. Okay, imbitahan niyo po yung ating mga followers and viewers, ating pong mga sundalo, ating mga OFW balikbayan. Imbitahan niyo po na pumunta po rito. Sige po. Invite niyo po. Dito po. Yes, ma'am. Para sa mga OFW and mga sundalo po. Bayan, should come and visit us and taste the authentic taste of the lumpia, which we have been Saan niyo po ito matatagpuan? Sa Panawit, Quezon City, ang Chinatown na Yes. Ang pangalan niyo po, ma'am? Helen. Ma'am Helen, kayo po ang owner. Yes. Ayan, bisitahin niyo po ang restaurant po ni Ma'am Helen. Natikman po namin, ang sarap po talaga. Ayan, babalik-balikan. Maraming salamat po, ma'am. Dito po sa Banao. Ayan, kami po ay magpipitaste. May ano pa, meron pang box. Talaga yan. Ayan, dito po kami sa pangalawang visit. Ayan po, palas na sa tangan. Wait na lang po silang matapos. Bale, kasama po ka sa mga... Tagal ko sa Quezon City ngayon. Kasama ka sa nagte-taste? Kanina po tapos na. Opo. Hindi po. Bale, patapos na po sila. Pinasok natin yung pangalawa. Wow, sarap. Magpipicture lang. O, ikaw ang model dyan. Pinipicturean ko. Bestseller. Ladies and gentlemen, bali ang isa-serve po nila today is braised pork and shaved ice. Because ang braised pork po is galing po talaga siya ng Taiwan at sikat po siya sa Taiwan. Ang tawag po niyan sa Taiwan is Durugan. Lahat ng food niya, sir, yung galing Taiwan. Yes po. Taiwanese food. Ito lang po sa Banao. Very good. Ano to? Pangalan? Ilaya. Yeah. Yan. Saan na tayo? Enjoy. Uy, masarap ang dito. Ito naman po yung pang, ilan na natin to? 4? Tayo? Dito ka na po. Baka na lang isang buwan. Hindi ka naman isang. Ayan. Kala ko nawala ka na. Gusto ko yun, yung bit-bit nila. Mabuhay everyone! My name is Angel and I'll be introducing you to Elias Maki and Lumpia Restaurant. This restaurant has been around since the 1960s and it's a very family-rooted restaurant. That's why you can see their local favorite foods here is authentic and made in like Chinese recipes talaga. But for now, we'll be tasting
testing the Elias Guapao. Although their specialty is maki and lumpia, you can taste that afterwards, or please do come back here. So I'll be giving you 15 minutes for the taste test, and sure lang po kayo sa afterwards. Any question or inquiries, you can ask directly to the supervisor, which is here, Mr. Cole. Yun na po. Matagal na akong suki dito. Masarap to. Yan. Meron naman kayong Facebook, no? May Facebook kayo? We do have a Facebook account. Ilaya. That's Ilaya. Doon na lang ako magbabase ng Laila. Matagal na ako suki dito kasi dyan lang ako nakatira. Hindi pa to ganyang kaganda noong una-una nyo. Oo. Masarap. Dito na tayo sa pang-apat. Tasty dumpling. Ayan, kasama natin. Mga pusog na to. Hindi na makalakad. Ay, hindi ba? Hindi ba? Daw. Kasi ano? Yan. Wala eh. Wala. Kaya pa ni Sharon. Wala. Nawawala si Joel. Wala. Ayan po, tasty dumplings. Tayo sa tasty dumplings. Dito ako sa tabi ni Aida. Ayan na siya. Tabi ako sa camera. Manghila ka na ng upuan. Tita, dito ka na tita. Ayan, another. Pang-apat na rin. Tasty dumplings. So, I am assigned here to give you a briefer lang po of what's inside Tasty Dumplings. So, Tasty Dumplings started in the early 1960s, of course, nung lumagana po yung Filipino and Chinese friendship po. So, Tasty Dumplings started originally po sa Binondo po. So, may branch po. Doon po yung original place ng Tasty Dumplings. And nag-branch out po siya dito sa Banawe. So, Tasty Dumplings offers a Taiwanese cuisines po, offering braised pork, dumplings, soy milk, and of course their famous pork chop po. So the famous pork chop po is their trademark po. So yun po yung is-serve po sa inyo in a while po, but I think yung iba po nag-take out na po. So as you can see po, yung ambience po natin dito is more of a medyo conservative po, medyo old style po siya, sir. Dito po. And as you can see here po sa photo wall po natin, these are the personalities po na nakapag-visit po dito sa Tasty Dumplings. So even before po, there are a lot of famous celebrities na nag-visit na po dito. Vice Ganda, Cara David, and other media reporters. Makikita niyo po dito sa photo wall natin. So, if matitaste niyo po later, ano po, yung pork chop po, it's their trademark and it's crispy on the outside and it's tender and juicy on the inside. So it's topped off with rice and of course a little bit of vegetables. So pag mataste po mamaya, kayo po yung makaka-decide po kung that's really an authentic Taiwanese cuisine. So if there's any, meron po kayong concerns or question po, at dito po yung manager po, si Sir Bernard po. Nandito po si Sir Bernard to help you po with the Buhay po, dito po tayo ngayon sa Tasty Dumplings, right? Na matatagpuan po sa Banawe. Yes. Hello everyone, I am next po. Iimbitahan ko po kayo na pumunta po dito sa Tasty Dumplings po in celebration po of our Chinese New Year on January 29, 2025. So see you all po sa lahat ng mga OFWs na mag-visit po here sa Quezon City. Yes, tanong na lang po, ano ba yung pinaka-special nyo na babalik-balikan? So yung special dish po na babalikan niyo po dito sa
Tasty Dumplings po is their famous pork chop. So, pork chop po. So, it's the size po of our face. So, pag ginulo nyo po siya, hindi po makikita yung face nyo. And it's crispy on the inside and juicy and tender on the inside. So, it's top up also with a rice po and vegetable. So, sulit na sulit talaga yung 199 pesos po. Yes, thank you so much po. Mabuhay po sa inyo lahat. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Ngayon po ay nandito tayo sa Tasty Dumplings, right? Na matatagpuan po dito sa may Banawe. Ano po yung kalye po na dito? Banawe, Amorado po. Yes, ngayon po kasama po natin si Sir. Ano po pangalan mo, Bernard Sir? Yutica, yes. Store Manager ng Tasty Dumplings, Banawe branch. Okay, tanong ko lang po, Sir, ano po ang pinagmamalaki niyo po dito na babalik-balikan? Bali, ang pinaka-trademark namin is pork chop rice. Yan po talaga yung pinupuntahan dito. Pero aside po dun sa pork chop, laalos lahat ng mga pagkain dito talaga approved naman po sa mga customer. Na-enjoy naman nila yun. Pero talaga yung pinaka ano namin talaga, yung pork chop rice. Ano po ang kaibahan nun sa ibang pork chop? Paano nyo po i-handle? Siguro, yung bawat customer na pupunta dito, yung impression talaga nila, yung laki ng pork chop. Siyempre, yung lasa. Lasa dito. Kumbaga parang iba ang marinated pork chop namin. Siguro medyo matagal ang process. Yes. Okay, sir, imbitahan nyo na lang po ang ating followers and viewers. Sa mga followers ni Ma'am, try nyo po pumunta dito sa Tasty Banawe. Bisita po kayo dito at tikman nyo po yung aming trademark na pork chop rice. Sana makapunta kayo at ma-try nyo para kayo na rin makapagsabi kung okay sa inyo ang lasa. Yes, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ito po si Terry Alpa para po sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga na mapapakinggan po sa DWWB 1134 kHz ng AM Radio. Salamat po. Thank you, ma'am. Yan, tayo. Ayan. Dito ka. Paalis. Mabuhay! Good afternoon, everyone. I am Jeremy Belmonte from Quezon City Tourism Department. Ladies and gentlemen, welcome to Jin Hockey Dumplings. Wow. Before we try the food in Jin Hockey Dumplings, let me just give to you the brief history of this restaurant. This restaurant was started last 2008 po. Grabe, napakatagal na po ng restaurant nila. And alam po ninyo, ang una pong pangalan ng restaurant na ito is Gucci Dumpling, and then it become Hookey Dumpling, and then it become Jin Hockey Dumpling, and then lastly, the name of it right now, it was Jin Hockey Dumpling. At ang meaning daw po ng pangalan ng restaurant na ito ay lucky. And right now, you are lucky to try the pork dumplings of Jin Hockey Dumpling. Lucky, yes. Yes po. So right now, they're serving the Jin Hockey Dumplings. This is a pork dumplings po. Ayun. So everyone, baka meron po kayong allergy sa shrimp, please do let me know po para may Best seller niyo po ito. Best seller. Sa kanila po, yes. One of the best sellers po. Alright. So everyone, please do try po the pork dumplings. Ayan na po, busog na mga taga-media. Ay, bye-bye!